Aba ngayong umaga marami ho tayo pag-uusapan mga kapatid. Kung kayo'y nalulumbay, papawiin ko ang inyong kalungkutan. Kung kayo'y nabubwisit, dadagdagan ko pa yan. Hindi, dadagdagan ko. Kasi maraming mga issues ngayon. Mga bagay-bagay dito sa ating bayan. Mga kababayan na natin na sa ibayong dagat, syempre, bihira makapanood ng balita, makapakinig, dahil busy sa trabaho nila dyan sa abroad. Aba, ibibigyan natin, pupunuan natin ng mga impormasyon, yung kanilang nalalaman. O ito, para sa, anyway, magandang umaga po muna sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Martes, ika-14 ng Marso 2017. Ito para sa buena mano, ika nga, panghimagas. Panghimagas para sa inyong mga high blood. Panghimagas sa mga doon sa mainit na ulo ngayong umaga. Ito yung ating nasagap na chismis. Actually, balita ito. At kinukumpirma na sa mga oras na ito. Si COMELEC Chairman Andres Bautista raw nakipagpulong kay Manong Digong Duterte kahapon o ng isang araw. At doon nilahad ng mama ang mga nangyari nung nakarang halalan. Ayon po doon sa aking informante, siya lang may nagwawalis-walis doon sa paligid ng opisina ni Manong Digong. Siguro naman, credible naman yon. In short, yung janitor doon sa kwarto ni Manong Digong, naulanigan niya raw. Ito ang kwento mga kapatid, makinig. Sabi raw ni Chairman Andres Bautista, Sir, actually, 21 million po yung nakuha ninyong boto. Sabi ni Manong Digong, what the hell? Ano na yung paano? What the hell ni Pangulong Digong? Manong Digong. Sabi, actually, sir, 21 million votes na nakuha ninyo. What the hell? What the hell? Yan ang sabi ni Manong Digong. Sabi ni ni Andres Bautista, kasi sir, mayroon pong instruction sa taas na para hindi naman ganun kalayo, kamarder, ika nga, katambak yung kalaban ninyo, nilagay po sa kanya. Ganon? So, para umabot naman po, sir, kahit paano ng 11 million. So, kung aalisin mo, ibalik mo kay Manong Digong yung 5 million, 21 million daw, mahigit ang nakuha ni Manong Digong, di 6 million lang yung nakuha ng mama or less. Ayun na nga isabi. Sabi raw ni Andres Bautista, ni COMELEC Chairman. Ano magagawa niya raw? Instruction yun. Ngayon, ito napag-usapan tuloy kahapon sa Malacanang, tinanong daw ng mama. Kung ako nabawasan na Chairman Bautista, paano naman yung Bongbong Marcos? Ano nangyari doon? Sagot daw, automatic na bawasan din. Hindi na tinanong ni Manong Digong kung saan napunta raw yung ibinawas doon kay BBM. Alam na this kung saan napunta. Kung nagkataon, kung hindi binawasan, baka Duterte BBM ang gobyerno ngayon. Manong Digong Duterte, BBM ang bise. Iyon yung sabi Yun yung napag-usapan sa palasyo na ilang oras tumagal. Pero knowing Manong Digong, tapos na. Nanalo naman tambak. Pero 5 million is 5 million na boto mga kapatid. Na sinave doon sa kay Manong Digong. May plano, may balak silang dayain. Pero overwhelming kasi masyado mga kapatid At saka hindi ako niniwalang 16 million lang po yung bumoto. Kahit saan ka kasi pumunta, pumanig, kahit sinong kausap mo, Duterte ang bunganga ng mga tao.
Puro nakaganon yung mga kamay, puro Duterte. Kahit saan ka pumunta, sa opisina, sa kusina, ha? Sa boardroom at comfort room, sa kwarto, kung saan pa man, Duterte ang bukang bibig ng lahat ng Mayo. Anyway, tapos na ho yan. Pero, actually, hindi pa. Dahil yung Bongbong Marcos po, meron pong pinafile na protesta at gusto niya ng recount. Sana naman po itong ating kataas-taasang hukuman, pakinggan po kaagad itong request ng BBM ni Bongbong Marcos para magkaalaman na, di ho ba? At sana naman, hayaan na lang ni Leni Robredo, para sa kanya din naman ito eh. Kasi pag nagkaroon ng recount, mga kapatid, kung talagang si Leni Robredo ang nanalo, I am sure titigil ng lahat ng tao, once and for all. Presidential Electoral Tribunal ng bibilang, walang bias yan, Supreme Court na ang makikialam dyan. Ano pa sasabihin? Kung talagang si Leni Robredo ang sinabi, Leni Robredo nanalo, tapos wala nang ingay, yung mga BBM siguro tatahimik na. Maging si Bongbong Marcos. Pero habang yan ay hindi pinapayagan, habang yan ay kinukontra ng kampo ni Vice President Leni Robredo, patuloy na magsisigawan at ngangawa ang mga supporters ni BBM, ni Bongbong Marcos. Maniwala kayo. Siyempre, sasabihin nila, Sus Mariuset. IB mamaya tawagan mga si Chairman Bautista. Kasi nakita siya doon sa Malacanang eh. Anong ginawa niya doon? Alangan ba naman nagkape-kape lang sila ni Manong Digong? Alangan ba naman nagbeso-beso lang sila? Tandaan natin, si Andres Bautista, inilagay ni Pinoy. Hindi ang tao ni Manong Digong. Pero ang balita ko kasi, parang gusto magpalipat na ni Andres Bautista sa ibang opisina. Kaya siguro kumakanta na yung mama ng My Way. Yan po, isa sa pag-uusapan natin, whether aminin nyo o itanggi ni Chairman Bautista mamaya, makakausap po natin yung COMELEC Chairman. Hindi ho biro yan. Otherwise, kung totoo talaga ito ay 100% true. Kasi nakita nga lang si Chairman Bautista sa Malacanang. Kaya ang tanong, ano pinag-usapan? Sabi nga nung nagwawalis doon sa gilid ng opisina ni Manong Digong, yun nga raw, 21 million na nakuha ni Manong Digong. Bakit 16 na lang? Dahil daw yan sa hocus picus. Ay, sir. Ganun po, pati kayo na hocus picus. Kaya, I can understand, itong mga supporters na Bongbong Marcos, maging si BBM mismo, ay kung ganun na lamang ang sama ng loob nila at gusto nila na recount. Sana naman, Your Honors, Your Majesties, Your Honorable Justices, Sir, Ma'am, pakibilang naman po. Kasi baka pag binilang niyo sa 2022 na, anin pa. Nanalo nga si Marcos, tapos naman na. Pakibilang naman na maaga-aga pa, Sir, Ma'am. Di ba may kasabihan tayo, aanhin pa ang damo kung patay ng kabayo. At saka, Ma'am Leni Robredo, Ma'am, hayaan nyo na ho, huwag na kayo protesta na recount, na huwag na mag-recount. Kung talagang malakas, sabi nga ninyo, naniniwala kayo, sure kayo, nanalo kayo, fair and square, di hayaan nyo po magkaroon ng bilangan, di ho ba? Kung ako, pakiramdam ko, ako sa posisyon ninyo, palagay nyo na nanalo kayo talaga ng fair and square, di, let it ride. Ika nga, hayaang mabilangin. Problema ba yan? Bakit kayo matakot sa bilangan? Kung talagang ikaw nanalo. Pero na lang kung may mga gumalaw po noong nakarang halalan, Ma'am Leni, na mga kagrupo ninyo dyan, para manalo kayo. Iba ng usapan yun. Si Manong Digong daw, na dagdag bawas. Yung kanyang 16 million votes, actually 21 daw yan. Yan po ayon sa mga bulong-bulungan na dyan ngayon sa palasyo,
Matapos nga po dumalaw itong si COMELEC Chairman Andres Bautista sa Malacanang, nakipagpulong kay Manong Digong. At sabi raw, actually sir, 21 million po ang iyong nakuha. Kung mga Manong Digong talaga nanalo naman, natambak na. Pero ang tanong, so kung si Manong Digong nabawasan ng 5 milyon, posible kaya si BBM nabawasan din? Kaya natalo? Yan ang ating aalamin. Nasa linya po ng telepono si COMELEC Chairman Andres Bautista. Suki po natin ito. Magandang umaga po, Chairman Bautista, sir. Ay, magandang umaga naman, Sir Erwin. Long time no talk. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig. Nako, sir, thank you. Thank you for picking up our call. Pero meron ho ako may naulanigan kasi ako, Mr. Chairman, na kayo ba'y pinatawag sa palasyo? Kayo napasyal doon sa palasyo? Parang naligaw kayo sa palasyo. Nakita po kayo nung kaibigan ng kumpare ko na Biena naman ng kumare ko na nagwawalis-walis sa paligid ng palasyo. Sabi niya, parang nakita ko po si Chairman Bautista sa Malacanang. Ano po ba yun, sir? Wala po, ano lang po yun. Hindi naman po sikreto yung aming naging meeting ng ating Pangulo. Aha. At may mga ibang tao rin na marami po nakakita sa akin at sa amin. At ang pinag-usapan lang naman po natin ay unang-una yung nakarang halalan. Ginunita nga namin yung mga debate. At sabi ko nga parang yun ang naging game changer yata nung nakarang halalan. Tapos doon pinag-usapan din namin yung mga paghahanda na ginagawa ng COMELEC para sa darating na barangay at SK election sa Oktubre 2017. Tapos doon binigyan niya din ako ng medyo briefer about the drug problems in the country. So, yun lang naman po kami mga pinag-usapan. First time nyo mag-meet po ng Pangulo, po face-to-face, mag-usap na ganito, Mr. Chairman? Well, nung po mga debate, parang hindi kami nagkikita. Although hindi ko siya talaga kilala eh. Nag-meet lang kami ng unang pagkakataon nung nga pong debate sa Cagayan de Oro. At ito, ang first anniversary niya na ay February 21. At in fact, yung sa inyo, yung sa TV5 at Philippine Star, yan naman ay naganap March 20, 2016. So magwa 1-year anniversary na rin tayo. Okay, sir, ito naman dahil sa nakita, alam niyo naman dito sa ating bayan, pag may nakita, yung ginagawa ni Chairman Andres doon, anong ginagawa ni Chairman Bautista? May naulanigan na naman sir, yung taga-timpla, driver ng kumpare ko, na tatay ng kaklase ko, at tiyuhin ng manugang, sinasabi, sabi raw, naulanigan lang daw, na sinasabi, nagre-report si Chairman Bautista, sinabi, actually, Mr. President, dapat 21 million votes sana ang iyong nakuha. Ganon yung chismis Opo. Kaya nga tuloy, yung mga BBM supporter niya sinasabi, kung nabawasan si Manong Digong, entonces, si BBM nabawasan din. Yun, alam mo naman sa ating bayan, Mr. Chairman. Opo. Well, again, no, hindi po totoo yan. In fact, sinabi ko po sa ating Pangulo, yung po nakuha niya nga ang boto, I think it was 16.6 million. Yan po ang pinakamataas na nakuha ang boto ng kahit na sinong Pangulo sa ating kasaysayan. Alam mo, Sir Erwin, maganda yung ating sistema kasi nga very transparent. Meron po tayong 92,509 precincts all over the country. At gumamit po tayo ng 92,509 na makina. Bawat makina ay nag-imprenta ng election return. 30 election return bawat makina. At yung pong mga election return na yan ay ibinigay sa ating mga kandidato, political parties, media, NGOs, tulad ng PPCRB number. Ang dami pong nakakuha ng mga kopya niyan. Kung gusto nyo malaman yung suma total po ng boto na nakuha ng isang kandidato, ang dapat nyo lang gawin ay isama-sama lahat yung election return na yan. At yun na po ang magiging total. No? Ang ginawa pa namin is that itong election return na ito, in-upload namin sa aming website para nga po, kahit na sinong mamamayan, kung gusto niyang gumawa ng kanyang sariling bilang, magagawa niya. Okay, sir, matanong ko lang. I haven't
I might have asked you this question. Yung PICOS ba yan, is it really cheat-proof? Ako po sa aking Or kung may pamamaraan magagawan talaga ng paraan na madaya yan, na hindi po sa inyo, maybe doon sa baba at the lower level o sa mga precinct level, is it cheat-proof or not? alam nyo, okay, meron na pong mga pag-aaral na ginawa, no? At ang maganda nga po dito, may mga third-party validators, no? Na meron po tayong tinatawag na COMELEC Advisory Council na may mga dalubhasa galing sa DOST, DICT, at iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan, no? Meron po tayong, NAMFREL, meron po tayong PPCRV. Marami pong nakatingin at nakatutok dito sa sistemang ito. At makikita nyo naman, lahat sila sinabi. Okay. Ito ang, sa lahat ng tatlong automated elections na naisagawa sa ating bansa, ito ang pinakamahusay sa pamamalakad. No? Alright. Sir, panghuling katanungan. Ikaw, tapos na ho yung trabaho ninyo. Pero, ikaw, agree ka ba na magkaroon ng recount sa PET itong Bongbong Marcos at saka Leni Robredo? Kasi sinasabi ni Bongbong sa kanyang complaint, sir, according to some sources, na may mga provinces na talagang zero siya. Pero may yung mga tao na nagsasabi, hindi ko na po babanggitin, isang church group. Sabi, sir, binoto po namin kayo dito sa aming bayan. How come zero po? Wala po lumabas na Bongbong Marcos. Sabi po yan, ha? Nakita ko po yung statement na final nila sa SC, nakalagay doon na nagko-complain yung isang church group na zero siya, pero sinasabi ng church group, siya yung binitbit nila, pero zero. Yun ho yung pinagkakataka nila, sir. So, Kami po sa COMELEC bukas kami, no? At kumbaga, yan ay kasama sa proseso. At kami naman ngayon, ito pong pasya tungkol sa protesta na inihain ni dating Senador Bongbong Marcos ay nasa sa Korte Suprema na nagsisilbi bilang Presidential Electoral Tribunal. Exactly. Kami po sa COMELEC ay handang magbigay ng anumang datos na kakailanganin mula sa amin at ako, hayaan natin yung prosesong lumakad at tingnan natin kung meron talagang pruweba ng pantaraya yung, kung sino mang kandidato no, na natalo nung nakarang halalan. Alright, Chairman Andres Bautista ng Commission on Election. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga again, Sir Erwin. Thank you Magandang po. umaga po sa lahat. Ay, na nga yun. Ganun lang yun. Kung tatanungin nyo, recount. Diba? Ito na nga paulit-ulit ko sinasabi dito kay Leni Robredo, kay Vice President. Ma'am, sabihan nyo na yung legal team nyo, hayaan nyo na. Huwag na kayong pumalag dyan. Huwag na kayong kumontra. Hayaan ninyong tumakbo, gumulong ang proseso. Para once and for all, magkaalaman, ma'am. Para once and for all, pag nagkaroon ng recount at nanalo talaga kayo, at least taas no kayong lalabas dyan sa inyong tanggapan at pwede nyo nang sabihin na I won fair and square. Eh ngayon hindi, may bahid ng kalanganin, ma'am. Diba? Kinokontra ninyo yung recount. Nagdinidelay-delay ninyo, ano lang iisipin ng kabilang kampo? Naturalmente. Iisipin nila na dinaya sila dahil ayaw ninyo pumayag ng recount. Kung talagang nanalo ka, dapat pumayag ka. Go ahead, recount. If you're really confident that you won fair and square by 200,000 votes, then let it ride. Let it go. Hindi yung pipigilan ho ninyo. Kasi habang tumatagal, iisipin at iisipin ng sambayanan ng mga bumoto kay BBM na si BBM ang truly elected Vice President. Kaya nga ang punto ko, hayaan ninyo or coordinate and cooperate with the Senate, with the Supreme Court. If the Supreme Court says we need this, then send it. Huwag niyo nang patagalin. Habang pinapatagal ninyo, lalong nagdududa ang tao na hindi kayo ang lehitimong bise. Na ang lehitimong vice-presidente ay yung BBM. Habang ganyan kayo.
Kaya kung ako sa inyo, para tumigil na ho ito, hindi na kayong tawaging Lenny Lugaw o Lenny something-something, hayaan, o Lenny Mandaraya, hayaan nyo na ang proseso. That's all I can say for now. Ay, nasa linya ng telepono si Attorney Vic Rodriguez, Legal Counsel ni Bongbong Marcos. Magandang umaga, Attorney Rodriguez. Hi, Sir Erwin. Magandang umaga po muli sa inyo. Makikibalita lang tayo dun sa recount 10. Ano bang balita dyan? May nangyayari ba? Umuusad ba? O nalalagyan na ng mga sapot yan ng gagamba? Yung recount ninyo na umiipon na ng alikabok dyan sa Korte Suprema? Oh, well, ayaw naman ho natin masiraan ang loob and we are mindful of the recent appointment made by President Duterte dito sa dalawang bagong justice. Aha. We agree with the pronouncement by the Supreme Court na mas efficient sila kung buo yung composition ng justices. With the recent appointment, kompleto na ho yung justices, we are hopeful na by next week meron na hong positive resolution Alright. doon sa mga pending motions sa kaso ni Senator Marcos. Great. Sir, may naulanigan ako. Ewan ko kung nakarating na rin ito kay Bongbong Marcos na, well, marami po nakakita. Nagpunta sa Malacanang si Andres Bautista ng Comelec at ang chismis ngayon doon sa loob, sabi lang naman, sabi raw na, actually, Mr. President, 21 million ang inyong nakuha, hindi lang 16. So, nabawasan. So, ang tanong ngayon dito, ang tanong ng ilan, kung nabawasan si Manong Digong, posible din kayang nabawasan si BBM. Kung nabawasan si Manong Digong, bang nabawasan din sigurado si BBM. Ito ba inaalam na talaga ninyo, Attorney Vic? Yeah, well, in fact, maaga pa nung pagkatapos ang halalan, sinasabi na namin, we do not believe na yan lamang ang boto ni Presidente Duterte. We believe it is more. In the same manner, yung boto ni Senator Bongbong Marcos ay higit dyan sa 40 billion na yan. Aha. Kaya nga lamang, sadyang iniligaw, sadyang hindi ibinilang. Naku, nakakalungkot yan. But anyway, Attorney Vic Rodriguez, please keep us posted. Marami po tayong mga kababayan lalo sa ibang bansa at nag-aantay ng development dito po sa inyong final na recount sa Korte Suprema. Maraming salamat po, sir. Magandang umaga, Attorney Vic, ha? Salamat po at magandang umaga din po, Sir Erwin.